Maligayang pagbati mga kababayan, at welcome to Philcon Living. Ito po muli si Mang Gusteng mula dito sa Vancouver, Canada, at sa episode na ito ay magbibigay tayo ng year-end report tungkol sa aking charity program, kung saan noong Enero 2025, ay naglaan ako ng 500,000 pesos na annual budget para dito. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ito na po ang pangatlong taon ng aking charity program, kung saan nagbibigay tayo ng tulong financial sa mga poor but deserving na estudyante mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito po yung ginawa kong 2025 annual budget ng aking charity program, at gaya ng sinabi ko kanina, 500,000 pesos ang inilaan kong budget para dito. 80% nito ay para sa edukasyon, 10% para sa living expenses, and another 10% para sa iba pang tulong na pwede nating ibigay. Well, natupad kaya ito? Ayon dito sa actual disbursement, merong konting pagkakaiba pero at least hindi nag-over budget sa taong ito kumpara sa nakalipas na 2 taon. Sa katunayan ay meron pa akong savings na 5,000 pesos dahil ang actual na naipamigay nating tulong sa taong 2025 ay 495,000 pesos lamang. Sino-sino naman ang nakinabang sa aking charity program sa taong 2025? Well, syempre una dito ay ang aking mga scholars. 6 sila ngayon dahil nadagdagan ng 2. Una dito ay si Prima ng Mountain Province. Siya ay 3rd year ngayon sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa Baguio Central University. Matalino ang batang ito kaya consistent na Dean's Lister sa kanilang school. Si Prima ay scholar namin since 1st year kaya ito na ang pangatlong taon ng pagtulong sa kanya. Siya mismo ang humingi ng tulong sa akin para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pangalawa ay si Alona mula sa probinsya ng Bukidnon. Grade 7 siya ngayon sa San Vicente Integrated School, at ito na ang 2nd year na scholar ko siya. Si Alona ay nakilala ko mula sa blog ni Pugong Bea Hero kaya nag-volunteer ako kay Sir Paul na mag-sponsor sa kanya. Although hindi siya official na scholar ng Pugong Bea Hero, idinadaan ko pa rin kay Sir Paul ang kanyang monthly allowance. Pangatlo ay si John ng Dipolog City. Siya ay 2nd year sa kursong Bachelor of Science in Industrial Technology sa Jose Rizal Memorial State University. Nakilala ko si John sa pamamagitan ng kanyang ina na naging kaibigan ko sa Facebook. Pang-apat si Helen mula sa probinsya ng Bukidnon. Siya ay 1st year sa Valencia Colleges sa kursong Bachelor of Elementary Education. Ito ang pangalawang taon na scholar ko siya, at gaya din ni Alona, nakilala ko si Helen sa blog ni Pugong Bea Hero na bagamat may asawa na at isang anak ay nagsisikap makatapos ng pag-aaral. Ang panglima kong scholar ay si Jaya mula sa probinsya ng Montañosa. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Mountain Province State University, at 2nd year siya ngayon sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Gaya ni Prima, si Jaya din ay isang Dean's Lister, at gaya din ni Prima, siya mismo ang humingi ng tulong sa akin para sa kanyang pag-aaral. Finally, ang pang-anim kong scholar ay si Dwayne, mula sa probinsya ng Cavite. Siya ay 1st year sa Cavite State University sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resources. Isa siya sa bagong scholar natin sa taong ito, at nakilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang Lola Luz na naging beneficiary din natin. So, in summary, 400,000 pesos ay napunta sa aking 6 na scholars. 53,000 pesos naman ang napunta sa living expenses. 2 ang beneficiary ko dito, sina Lola Luz ng Cavite, at Lola Juanita mula sa probinsya ng Rizal. Finally, 35,000 pesos naman ang napunta sa other expenses. 2 din ang beneficiary ko dito, si Lola Thelma ng Mountain Province na pinambili ng freezer para sa kanyang maliit na tindahan, at si Ma'am Milo ng Isabela para sa kanyang support to underprivileged learners program sa kanilang school. Okay, ano naman ang plano ko para sa susunod na taon? Well, dahil mag-e-early retirement ako sa kalagitnaan ng 2026 sa edad na 61, status quo muna ang aking charity program. Ibig sabihin, walang pagbabago dahil gusto ko munang pakiramdaman ang buhay ng isang pensyonado, and then I will decide from there. So, ang budget pa rin sa taong 2026 ay 500,000 pesos, pero dahil may savings tayong 5,000 na hindi nagamit sa taong 2025 ay idadagdag ko yung sa 2026 budget,
So ang final budget natin for 2026 ay 505,000 pesos. Ito ay more or less 12,500 Canadian dollars depende sa currency exchange. Well, yan lang po mga kababayan ang aking update sa charity program. Salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas. Adios!